tayo na sa OCBS. Sa Diyos ibigay ang best. Sa Diyos ibigay ang best. Sa Diyos ibigay ang best. The Lord from the rising of the sun. Ready? Say, from the rising of the sun to the going down of the same, the Lord's name is to be praised. One more time. From the rising of the sun to the going down of the same, the Lord's name is to be praised. Praise ye the Lord. Praise ye the Lord. Praise ye all servants of the Lord. Praise the name of the Lord. From the rising of the sun to the going down of the same, the Lord's name is to be praised. Great is the Lord. Great is the Lord, and greatly to be praised. In the city of our God, in the mountain of His holiness, beautiful for situation, the joy of the whole earth is Mount Zion on the sides of the Lord, the city of the great King. Is Mount Zion on the sides of the Lord, the city of the great King. Everybody say, praise the Lord! Manatili mo na tayo. OCBS Storytelling. Hello kids! Magandang araw sa inyo. Nagagalak ako na ibahagi sa inyo ang kwento patungkol kay Noah. Ang pamagat ng ating kwento ay Noah's Faith, Courage to be Different. At ito ay mababasa mula sa Book of Genesis, chapter 6 hanggang chapter 9. Bago tayo magsimula ng kwento, tayo muna ay manalangin. Okay mga bata, ipikit ang mata, iyuko ang ulo at damahin natin ang presensya ng Panginoon. Let's pray. Amang dakilang banal, purihin ang iyong pangalan. Salamat po sa oras na ito at kami ay muling mag-aaral ng iyong salita. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan at gawin mo po na maging karapat-dapat kami sa pakikinig ng iyong salita. Bigyan mo rin po ng sapat na kaalaman ang aming tagapagturo. Lahat po ito ay ipinapanalangin namin sa pamamagitan ni Hesukristo, aming tagapagligtas. Amen. Okay mga bata, handa na ba kayo? Tayo ay magsimula na. May isang lalaking pangalan ay Noah na naiiba sa lahat. Mahal ni Noah ang Diyos at sumusunod siya sa kanya. At siya ay may 3 anak, sina Shem, Ham, and Japheth. Dumami ang tao sa mundo, ngunit sila ay labis na nagkasala, na ikinalungkot ng Diyos ang paglikha sa kanila.
Pinili ng Diyos na iligtas si Noah at ang kanyang pamilya mula sa baha. Nagpasya siyang magpadala ng baha upang lipulin ang lahat ng tao sa mundo. Binigyan ng Diyos ng babala si Noah tungkol sa baha. Sinabihan niya ito na gumawa ng napakalaking bangka na may mababang bubong, 3 palapag, 1 bintana at 1 pintuan. Sumunod si Noah at ginawa niya ito kasama ang kanyang 3 anak. Ang masasamang tao sa paligid ay nagtaka kung ano ang ginagawa ni Noah at ng kanyang mga anak. Sinabi ng Diyos kay Noah na kumuha ng tig-2 uri ng hayop, 1 lalaki, 1 babae. Pagkatapos nito, si Noah, ang kanyang pamilya at ang mga hayop ay pumasok sa bangka. Isinara ng Diyos ang pintuan nito. Umulan ng 40 araw at 40 gabi. Bumuhos ang tubig mula sa langit at tumaas ang tubig mula sa mga dagat at lawa. Kahit ang pinakamataas na bundok ay napasailalim sa mataas na baha. Samantala, si Noah, ang kanyang pamilya at ang lahat ng mga hayop ay ligtas sa loob ng bangka at palutang-lutang sa tubig baha. Hindi kinalimutan ng Diyos si Noah kahit na 1 sandali. Nagpadala ang Diyos ng malakas na hangin. Bumaba ang tubig, huminto ang bangka sa bundok Ararat. Nagpakawala si Noah ng 1 kalapati. Nang ito'y hindi na bumalik, alam ni Noah na ito ay ligtas na. Nang matuyo na ang lupa, sinabi ng Diyos na sila ay lumabas na. Naglagay ang Diyos ng bahaghari sa kalangitan bilang isang pangako na hindi na niya muling pababahain ang buong mundo. Itinuturo sa atin ng kwento ni Noah na kung minsan ang pagiging matapang ay nangangahulugan ng pagiging iba at paggawa ng tama kahit na hindi maintindihan ng iba. Salamat mga bata sa inyong pakikinig. Ang ating memory verse ay mula sa Genesis chapter 7 verse 5. At ginawa ni Noah ayon sa lahat na iniutos sa kanya ng Panginoon. Mga bata, nais niyo ba ang magandang balita? Ito ang magandang balita. Katulad ng Noah's Ark, ito ay sumisimbolo sa ating Panginoong Hesukristo na ating tagapagligtas. Sabi sa Romans 6 verse 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, dadapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Kagaya ng sabi sa Juan 10 verse 9, ako ang pintuan, ang sinumang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas at papasok at lalabas at makakasumpong ng pastulan. Ngayon mga bata, simulan na natin ang ating question and answer upang makita natin kung kayo ba ay may natutunan sa ating kwento. Handa na ba kayo? Unang tanong, ilan ang anak ni Noah? A. 6 B. 3 C. 4 Pangalawang tanong, napahamak ba si Noah sa baha? Tama o mali? Ikatlong tanong, ano ang aklat na pinanggalingan ng ating kwento? A. Genesis B. Matthew C. Romans Kaapat na tanong, ano ang iniligay ng Diyos sa langit na sumisimbolo na hindi na niya muling pababahain ang mundo? A. Araw B. Buwan C. Bahaghari Ikalimang tanong, ilang araw at gabi tumagal ang ulan? A. 50 B. 40 C. 30 Mga bata, tayo ay tapos na. Tapusin natin ito sa panalangin. Okay mga bata,
Ipikit ang mata, iyuko ang ulo, at damahin natin ang presensya ng Panginoon. Let's pray. Amang dakilang banal, Diyos na makapangyarihan, purihin ang iyong pangalan. Salamat po sa aming napakinggan na kwento mula kay Noah at sa magandang balita. Tunay po na ikaw ay Diyos na puno ng awa at biyaya. Salamat po sa buhay ni Kristo Jesus na ibinigay sa amin upang aming maging tagapagligtas. Lahat po ito ay ipinapanalangin namin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. I've got peace like a river. I've got peace like a river. Ready, sing.